Ngayon po ay Monday ng ikapitong linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo nino man. Dahil dito, naniniwala kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot sa Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Gayon man, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng hirap sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magdaranas kayo ng hirap sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang kanilang gagawin sa kanya. Iiwanan nila si Jesus. Hinuhulaan ni Jesus na darating ang oras at ngayon na nga na iiwanan nila si Jesus. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus ang mga bagay na ito na wala pong galit at wala pong pakiramdam na pagkabigo. Ang mga salita ni Jesus ay hindi po nagpapahayag ng kanyang disappointment sa kanyang mga alagad. Kahit pa iiwanan siya ng kanyang mga alagad, hindi ito nakakabawa sa kanyang tiwala, kumpiyansa at pag-ibig sa kanila. Tinatanggap at naniniwala pa rin si Jesus sa kanila. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito upang pasiglahin at palakasin ang kanyang mga alagad sa darating na mga pagsubok. Gusto ni Jesus na ipaalala sa kanyang mga alagad na kung darating nga ang oras na ito, hindi siya maiiwang mag-isa dahil kapiling niya ang Ama. At ganon din ang gagawin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Kaya sa kanilang darating na paghihirap at pagsasakripisyo, kailangan nilang malaman na siya ay kasama at kapiling nila. Sasamahan niya sila upang malampasan ang anumang pagsubok at pagdurusa. Binibigyan ng assurance na Jesus ang kanyang mga alagad na kanila ding malabanan at mapagtagumpayan ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan. Sila ay magiging tulad niya na sinakop ang sanlibutan. Sa kasalukuyan, maaring nag-alala tayo tungkol sa maraming bagay. Minsan natatakot tayong makipagsapalaran sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita. Natatakot tayong malalagay sa alanganin dahil lamang sa kaharian ng Diyos. Natatakot tayong harapin ang mga hamon ng bagong buhay. Nahihiya tayong tumayo at manindigan para kay Jesus. Ayaw nating umangkop sa mga hinihiling ng mabuting balita. Bakit? Dahil natatakot tayong isakripisyo ang ating mga comforts at mawala ang mga luxuries na ating ini-enjoy sa buhay. Ayaw nating sumailalim sa pagbabalik loob at pagbabago ng ating buhay. Kaya nating mag-compromise at maging kontento na lamang sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ngunit lagi nating alalahanin ang mga salita ng ating Panginoon. Magdaranas kayo ng hirap sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Laging kasama natin si Jesus. Siya ay laging para sa atin. Si Jesus ay laging panig sa atin. Sa mundong ito, si Jesus lamang ang nag-iisang guarantee na mayroon tayo. Ang nag-iisang assurance, ang ating kapayapaan at ang ating gantimpala. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice
and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.